Praise the Lord, glory to God. Totoo nga pong mabuti ang ating Panginoon. If God has been good to you, to your family, to your life, mga kapatid, I want to challenge you to please leave a comment, mga kapatid. Sabihin nyo, God is so good in my life. Ano mga kapatid, gusto ko lang pong batiin ang bawat isa sa atin ng Merry Merry Christmas. In case you forgot, September na po mga kapatid. We are still going through this pandemic. 2020 has been a shocking year for all of us. 2020 has been a memorable, surprising year in His, alam niyo yun, some unique reasons. But you know what, I believe na ang araw na ito ay lalong higit na magandang dahilan para tayo ay magsama-sama katulad ng araw na ito. Because isolation is not an option right now. We need a community. We need a kind of people, mga kapatid. Surround ourselves with people that will help us grow in our faith, na matutulungan tayo for this journey. So welcome sa Gia Kamanaba, mga kapatid. Welcome sa ating 3 p.m. service. But if you are watching this maybe a year from now, maybe you are watching this a few hours later, maraming pong salamat sa Panginoon for the opportunity na tayong lahat ay umupo sa Kanyang presensya, matuto sa Kanya, makinig sa mga salita sapagkat alam kong babaguhin tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, nasa last quarter na po tayo ng 2020 and I still believe with all my heart that the only way to go through this year is to have God on your side. Alam niyo mga kapatid, I want to challenge you, don't just go through 2020, grow through 2020. Hayaan natin na mag-grow tayo, mag-mature tayo. Gamitin ng Lord ang lahat ng mga experiences natin over the past few months para tulungan tayo ng Panginoon na makalagpas sa taong ito. Sabihin mo sa katabi mo, 2020 is my year. Ilagay nyo sa comment section, I believe that the best is yet to come. Merry Christmas everyone. Welcome again. If you haven't shared this experience, I want to challenge you again. Please huwag niyo pong kakalimutan na i-share ang experience na ito kasi hindi po natin alam kung sino-sino ang pwede pa nating maabot sa pamamagitan ng online service na ito. Maikwento ko lang marami yung mga volunteer ng GSMNB ang dati ring nasa inyong lugar, nanunood lang from afar. Pero sila po ay nag-step forward, nagpagamit sa Panginoon at tingnan nyo naman, nagvo-volunteer na sa ating church. So hindi nyo po alam kung sino-sino ang pwede nyo maabot. Kaya huwag nyo pong ipagkait. Ngayon din, i-share nyo pong experience na ito sapagkat naniniwala ako na sasamahan tayo ng Panginoon. Amen. Are you ready to receive God's Word ngayong araw na ito? If you are ready, I believe that God is so ready to pour out His anointing, to pour out His blessing, and to say something to our hearts. So tayo mga kapatid, are you ready to respond? Are you ready to say amen? Are you ready to shout me out? Kasi ako naniniwala that this message is going to change a lot of our lives, mga kapatid. Once again, welcome po. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. I hope na kayo po lahat ay excited to receive God's Word. Kung kayo po ay ready na, buksan natin ang ating Bible sa 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Our message today is quite challenging, verse 12. Aside po dito sa verse 12 ng chapter 6, you say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. And even though, quote-unquote, I'm allowed to do anything, I must not become a slave to anything. You say, food was made for the stomach, and the stomach for food. Well, this is true, though someday God will do away with both of them. But you can't say that our bodies were made for sexual immorality. They were made for the Lord. Take note of that. And the Lord cares about our bodies. The Lord cares about our bodies. Speaking of bodies, mga kapatid, the past few months ay mainit na mainit. But I believe, mga kapatid, with all my heart, sana maging mainit din ang itong mensahe nito sa inyong lahat, wherever you are. I want to talk to you about on this subject, boundary problems. Boundary problems. Lagay nyo nga po sa comment section, I may have a boundary problem. Ano mga kapatid, our choices, our decisions determine the victory or our future. I say that again. Your choices has the potential to determine your future or your victory. Your life is a product of your yes and no's. Ang ating buhay ay produkto ng ating mga desisyon. Ang isang maling desisyon ay pwedeng mag-lead sa habang buhay na kapahamakan. Pero ang isang tamang desisyon ay pwedeng mag-lead sa isang abundant, prosperous life. Ano mga kapatid, ang desisyon natin, ang ating choices ay isa sa pinakamagandang regalo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. In fact, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng choice.
Hindi lang niya tayo prinogram para mahalin siya, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na choice na mahalin natin ang Diyos pabalik. Pero ang choice na yan, mga kapatid, is very generic, very general sa ating buhay. Alam nyo, sabi ng survey, tayo daw po ay gumagawa ng at least 5,000 decisions a day. Can you imagine? 5,000 decisions, small and big. Minsan namimili ka, ano ang aking kakainin? Anong oras ako kakain? Saan ako kakain? Ano ang aking susuotin? Ang dami nating mga desisyon sa buhay. Maliligo ba ako o hindi? Magsisipilyo ba ako o hindi? Lahat yan, mga desisyon. And minsan, hindi lang itong maliliit na desisyon, even life decision. Sino ang aking papakasalan? Saan ako mag-aaral? Anong career ang aking pipiliin? Alam nyo, lahat tayo may choice, pero ang ating unang magulang na si Adan at Eva ay nagkaroon kagad ng maling desisyon. Adam and Eve made a very wrong choice. Amen? They made a wrong decision na nagdala sa atin ng kasalanan and even kamatayan. But even nagkasala ang ating unang magulang na si Adan at Eva, na kahit sila'y may choice, kasi regalo yan ng Panginoon, kahit na nagkamali si Adan at Eva, hindi tinanggal ng Diyos sa atin yung abilidad na mamili. Kung tutuusin, pwedeng gawin ng Diyos yun. Na okay, inabuso nyo ang inyong choice, tatanggalin ko sa inyo ang kakayanang mamili. Pero ang Diyos natin is so gracious, na kahit nagkasala si Adan at Eva, hindi tinanggal ng Diyos yung abilidad nilang pumili. Kahit pa ang desisyon na ito ng ating unang magulang ay nagdala ng maraming consequences. And then years and years later, tayo na po ngayon ng mga Kristiyano, ang nakakalungkot, even Christians are struggling with boundaries. Even Christians are struggling with making bad decisions. Ano bilang mga Kristiyano, may mga practices ho tayo sa ating Christian life na pwede nating sabihin unique o pwede nating sabihin para sa atin lang. Pag sinabing Christians, nagpe-pray yan. Pag sinabing Christians, marunong yan magbigay. Pag sinabing Christians, umaatin yan ng Sunday service, online man o physical. Meaning may mga distinction, may mga practices tayo sa buhay na nagdidetermine na talagang totoo tayong Christian. Meaning, yung boundary na ito ang nagiging unique o nagpapaging unique sa bawat isa sa atin. And in case mga kapatid, hindi nyo pa rin po naukuha ang aking point, let me just clarify this. Boundaries are necessary. Ulitin ko po ulit. Boundaries are necessary. Why? Because boundaries will define who you are. Ang mga boundaries na sineset natin sa ating buhay will determine our identity. It will define your identity. Pag naglagay ka ng boundary ng mga dapat at hindi mo dapat gawin, parang sinasabi mong, this is me. This is what I value. Meron kang boundary line. This is what I believe. This is what I am good at. Kapag may boundary, yan na nagsasabi sa iyo kung saan ang simula at saan ang dulo. Where you begin or where you end. Pag naglalagay ka ng boundary, yan na nagsasabi sa iyo na ito ang aking responsibility at ito ang hindi ko responsibility. Boundaries are necessary. Leave that in the chat. Boundaries are necessary. Bakit importante ng isang Kristiyano o isang tao ay may boundary? Kasi ang great boundary will bring great blessing. Kapag tama ang boundaries natin sa buhay, naghahati dito ng maraming pagpapala. Boundaries are activating the promises of God in your life. Ang boundaries, mga kapatid, ay nagpo-promote ng tunay na kalayaan. Amen? Yes, parang sa unang tingin, parang malaya pero may boundary. Yes, kasi ang tunay na kalayaan, meron kang abilidad na magsabing yes or no. Ano mga kapatid, isa sa napansin ko sa Biblia, ang ating Panginoong Diyos mismo is a boundary setter. Kahit Diyos, nagsiset ng boundary. Yung 10 Commandments natin is a boundary. Sabi ng Panginoon, this is what you should not be doing. Thou shalt not kill, boundary. Thou shalt not commit adultery, boundary. Thou shalt not steal. Lahat po yan ay mga boundary. At alam niyo po ba mga kapatid, in essence, kahit ang Diyos nag-set ng sariling boundary para sa kanyang sarili. Now, let me just explain. Ang Diyos natin walang limitation. Pero kahit po siya na Diyos at powerful, in essence, ay nag-set ng boundary para sa kanyang sarili. Ulitin ko po ulit. God has an infinite power. God is so powerful, but kahit na siya'y powerful, ay grinant niya na mabigyan tayo ng choice. Okay. God has a choice not to give us a choice,
but He gave a choice to us anyway. Okay? May kapangyarihan siyang huwag kang bigyan ng choice, pero hindi pinili. So, in essence, limitation. In essence, boundary. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko, mga kapatid. So again, He can, but He would not. Para ating Panginoon, parang ikaw, kunwari, nasa posisyon ka, meron ka kakayanang mandaya, may kakayanang ka manlamang, pero nag-set ka ng boundary, hindi mo ina-apply yung kapangyarihan mo para manlamang ng kapwa. In essence, that is what God does for all of us. Kasi parang sinasabi natin, mga kapatid, kapag tayo ay may boundary, may mga bagay tayong kayang gawin, pero hindi natin ginagawa dahil sa mga conviction ng ating puso. Balikan natin sa Genesis. Even the creation has boundaries. Ang Diyos nilagyan niya ng limit ang day and night. Ang Diyos nilagyan ng limit yung water tsaka dry. May boundary ang tuyo tsaka basa. Are you following me? May boundary yung gabi sa umaga. Lahat po yan boundary. Ang sabi ng scripture sa Genesis chapter 1, ang earth po ay walang form, ang earth po ay walang shape, at ang earth ay punong-puno ng chaos. Kasi walang boundary eh. At ang buhay natin, mapupuno talaga ng kalituhan pag wala kang boundary. Your life will be filled with chaos if you don't set boundaries. Lagay niyo po sa comment section, boundaries. At nung nilagay niya si Adan at Eva sa Garden of Eden, another boundary. Literally, ang Garden of Eden may boundary, at yung command ng Panginoon sa kanila, may boundary. Ano ang sabi ng Genesis chapter 2, verse 17? Andiyan pa po ba kayo? Ang sabi ng verse 16, brother, sabi dito, and the Lord God commanded the man, look at this, you are free to eat from any tree. Sounds like a generous God to me. Okay? But, look at that, a word of boundary. You can eat anything, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat it, kapag kinain nyo ito, you will die. God is so generous. Ano yung sabi ng mga Bible scholar? There are thousands of kinds of trees, approximately, in the Garden of Eden. Ang sabi ng Lord sa kanila, okay, Adan, you can eat anything for free. No limitation, except, look at that, boundary, limitation, except this one tree, a tree of knowledge of good and evil. Napansin niyo ba, mga kapatid? Hindi sinabi ng Panginoon, kasi ang sabi ng Lord sa kanila, kasi kapag kinain niyo yan, huwag niyong kakainin kasi kapag kinain niyo, you will certainly die. Okay, klaruhin ko lang. Hindi sinabi ng Bible na kapag kinain niyo, papatayin kayo ng Diyos. Iba yun. Hindi sinabi dito na kapag kinain niyo yan, ako papatay sa inyo. Hindi. Ang sabi ng Lord, kapag kinain niyo yan, yung pagkain niyo ang papatay sa inyo. Yung consequences nung naging action nyo ang papatay sa inyo. Ibig sabihin, yung boundary ay hindi nilagay ng Panginoon para hadlangan si Adan at Eva, para may i-withhold kay Adan at Eva, nilagay yung boundary to protect them from death. Naalala ko nung nagsisimula itong quarantine, mga kapatid, nung March pa lang, nung first week ng quarantine season, kung saan naglagay ng iba't ibang mga checkpoints sa iba't ibang barangay. Naalala ko, meron kaming isang pinagbibilan ng yung emergency grocery na malapit lang ho sa amin, wala pang 1 kilometer, pero yun po ay nasa kabilang barangay. At dahil nasa kabilang barangay, hindi ako makatawid kahit dati ko na siyang ginagawa. Yung dating malayang-malaya ako nakakapunta kahit saan at kung kailan ko gusto. Hallelujah. Bigla na lang all of a sudden, yung gobyerno nag-set ng boundary sa mga barangay at yung dating napupuntahan ko, hindi ko na napupuntahan. Ano sa totoo lang, kapag nakakapunta ka sa checkpoint at hindi ka pinapayagan ng gobyerno, parang nakakasama ng loob. Parang feeling ko, yung karapatan ko ay hindi ko na-exercise. Kasi nga naman, what I want is different from what my government wants. May boundary eh. Pero hindi nilagay ng gobyerno yung boundary para parusahan ako, kundi para protektahan ako. They kept us inside our barangay not to punish us, but to protect us. Are you following what I'm saying here, mga kapatid? Ito po ang ini-echo ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6. Ang sinasabi ni Pablo, you are allowed to do anything. You are permitted to do anything, but not everything is good for you. In other words, ang sinasabi ni Pablo, oo nga, maaring allowed kang gawin yan,
Pero kapag gusto mo nang huminto, baka hindi mo na kayang ihinto dahil naging alipin ka na nito. Kaya nga mga kapatid, let me just clarify this and emphasize this to you. I cannot emphasize this enough. Sino ba dapat ang mag-set ng boundary? Sino ba dapat ang nagsasabing ito ang dapat at ito ang hindi dapat? Hindi ba ang Panginoon? Hindi ba ang salita ng Panginoon? Kung meron mang magdidetermine kung ano dapat ang borderline, kung ano dapat ang boundary line, yun dapat ang salita ng ating Panginoong Diyos. And in case, kapatid, I say this respectfully, kung ikaw man po ay walang boundary line sa iyong buhay, well, life boundaries are necessary. Importante po na meron tayong borderline because it determines who we are. Again, your choice has the potential to make you happy or make you sad. Choose wisely. Leave that in the comment section. Leave that in the chat. We have to choose wisely. Ano mga kapatid, as a pastor, marami yung nagtatanong sa akin, Pastor, pwede ko ba itong gawin? Can I do this? Can I do that? Pastor, is it a sin? Is it not a sin? Imbis na tanongin natin, Pastor, beneficial ba to? Kasi sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians, you are allowed and permissible to do anything, but not everything is beneficial. Not everything is good for you. In fact, ang 1 Corinthians, mga kapatid, is a corrective letter. Ang 1 Corinthians ay sinulat ni Pablo sa mga taga-Corinth para i-correct sila sa kanilang mga behavior. Na parang sinasabi ni Pablo, okay, yan ang gusto nyong gawin. Kaya nga minsan natatawa ko sa mga tao, sasabihin nila, kailangan natin gayahin ang attitude ng mga early church. Well, ang 1 Corinthians early church, pero sakit sila ng ulo ni Pablo. Kaya nga si Pablo sumulat sa mga taga-Corinth, sabi niya, this is what you should not do. Okay, you are allowed to do anything. But not everything is beneficial. In other words, you are, okay, it may be lawful, it may be permissible, but not everything is wise. It's nice, but it doesn't mean it's wise. Hindi lahat ng idea mo ay ideal. Ang sinasabi ni Pablo, okay, maaaring feeling mo allowed, pero hindi yan ang magandang desisyon. Amen. May mga bagay na hindi kasalanan, pero magli-lead sa kasalanan. Are you following me, mga kapatid? Am I making sense? Amen. Let me know in the comment section, mga kapatid. May mga bagay na hindi naman kasalanan, pero nagli-lead sa kasalanan. Kaya nga minsan may nagtatanong sa akin, Pastor, mag-boyfriend and girlfriend kami, pwede ba kami mag-kiss? Pwede ba kami mag-holding hands? How far is too far? Ano ba ang borderline? Pwede ba ako magpatato, Pastor? Pwede ba ako uminom ng wine? Pwede ba akong kumain ng pork? Kasalanan ba to o hindi? Kasi Pastor, pag sinabi mong kasalanan, hinto ko na yan. Pag sinabi mong hindi kasalanan, tutuloy ko to. Ako pa ngayon ang magdidetermine. So kapag okay sa akin, okay sa iyo. No. Let the Word of God govern your choice. Let the Word of God govern. Hindi si pastor ang mag-govern ng decision mo. Hindi si pastor ang mag-govern ng ating mga choices in life. Hayaan mong ang salita ng Diyos ang magsabi sa iyo kung ano ang dapat at hindi dapat. The right question is this: is it good for you? Is it good for you? Kung ano man yung mga pinagtatalunan mo sa isip mo, tanungin natin, makakabuti ba ito sa akin? Makakabuti bang uminom ng wine kung dati kang alcoholic? I don't think so. So it's not an issue of pwede ba o hindi. Ang tanong good ba yan sa'yo? You have to set a boundary. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan mag-set ng boundary. Kasi when you say no to boundary, you say yes to bondage. When you say no to your boundaries, you say yes to bondages. Kapag wala kang boundaries, ang ending yan, bondages. Hayaan mong sundin natin ang God's way, not our way. Sundin natin ang God's will, hindi yung ating will. Because God's way will always bring you peace. God's way will always bring you joy. God's will always bring deliverance. God's will always bring miracle. Sundin natin yung God's way because God's way is always the right way. Hallelujah. Follow God's way. Ano naalala ko sa Exodus 32? Kung saan si Moses nasa Mount Sinai, okay, kinokolekta niya yung 10 Commandments sa tablets of stones. Then all of a sudden, sabi ng Panginoon, bumaba ka na, sapagkat yung mga tao nyo doon, nagsasaya na, at naggumawa ng kanilang golden calf. Interesting kasi nung pababa si Moses, nakarinig siya ng mga ingay ng kaguluhan, parang ingay ng mga tao. Sabi niya, that's not a sound of victory. That's not a sound of, hindi sound of victory yan. Nagkakantahan sila, what's wrong? Pagbaba ni Moses, nagulat siya, nagalit siya. Actually, he was furious
Kasi nakita niya yung mga Israelites nagsasamba sa Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng golden calf. At alam niyo kung sino pa gumawa? Si Aaron pa mismo ang gumawa. Yung pinagkatiwalaan niya, yung pa kasi na-pressure siya sa mga tao, kaya wala siya nagawa, kinolekta niya yung mga ginto, gumawa sila ng golden calf. Yun naman ang pinagsasayawan nila. Nagalit si Moses. Binato niya yung tablets of stone. Kaya nga, sa totoo lang, ang unang nag-broke ng law si Moses. Literally. Amen? He broke it. Pero alam niyo, gustong-gusto kayo sinabi ni Moses after sabi ni Moses sa Exodus 32, kung sino sa inyo, whoever is for the Lord, come to me. In other words, alam ko sumasamba kayo dyan sa golden calf. But let's set a boundary. Sino sa inyo ang talagang sa Diyos? Pumunta sa akin. Alam niyo, sabi ng Bible, yung mga Levites ay nagpunta at nagrally papunta kay Moses at yung mga hindi pinili ang Diyos, 3,000 people died that day. They made their choice. Pinili nila na huwag pumunta kay Moses, na huwag i-recognize ang Diyos bilang tunay na Diyos, kung kaya't nag-lead ito sa kamatayan. Ano mga kapatid, hindi man siguro lahat ng desisyon, but most, if not, especially the life decisions that we have in life, may lead to death. At ang kamatayan na ito, hindi dahil ginusto ng Diyos. Yung death na ito ay self-inflicted. Choice nila ito. Pinili nilang huwag sumamba sa Diyos at nag-lead sa death. So, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ano man ang desisyon natin sa buhay? Ano man ang mga choices natin sa buhay? I think the best question is this. Yung choice ko ba makakatulong sa purpose ko? Yung choice ko ba, is it good for me? Yung decision ko ba makakatulong para ma-fulfill ko ang purposes ng Panginoon sa aking buhay? Kasi whether we like it or not, mga kapatid, ang disciple dapat may discipline. Hindi siguro aksidenteng nandun yung salitang disciple sa discipline. Kasi when you are a disciple of Jesus Christ, at some point, kailangan talaga ng discipline. I'm not saying we are perfect in this area, but we should produce discipline in our bodies. Ano ang sabi ng Proverbs chapter 13, verse 18? Ang sabi rito, the one who neglects discipline, look at that, ends up in poverty and shame. But the one who accepts reproof is honored. In other words, ang sinasabi ng scripture, mga kapatid, kapag nineneglect mo ang disiplina, ang ending niyan kahirapan at kahihiyan. In other words, mga kapatid, bilang disciple, kailangan natin ng discipline. So allow the Word of God to govern your choice. Hindi church ang magsasabi kung sino iboboto mo. Hindi church at pastor ang magsasabi kung ano ang dapat at hindi mo dapat gawin. Hayaan mong yung salita ng Diyos ang mag-govern sa atin. Ang maglagay ng boundaries sa mga desisyon natin sa buhay. Kasi kapag ang buhay mo walang boundaries, para ka nag-skydive na walang parachute. It will end in death. No discipline, ang sabi ng Bible, shame and poverty. What do you want? What is your choice? Ang choice mo ba makakatulong sa iyong purpose? Make a choice. Sino ang mga taong sasamahan mo? Sino mga kakaibiganan mo? Alam ko mga Kristiyano, mahal natin ang lahat. We should love the lost. Let's share the gospel to the lost. But as a Christian, we should also make boundaries about our association. Hindi si pastor ang pipili kung sinong kakaibiganin mo. Hindi si pastor ang pipili kung sino ang dapat at hindi mo dapat samahan. I cannot choose kung sino dapat ang inner circle ng buhay mo. I cannot choose kung sino dapat ang kaibiganin mo. Pero ang tanong ko sa iyo, sino-sino mga counselor ng buhay mo? Sino-sino ang mga nilalapitan mo kapag ikaw ay may pagsubok? Sino-sino ang mga kinakaibigan, kinakausap mo? Sino-sino ang mga inner circle ng buhay mo? Are you surrounded with people that will help you find your purpose? Are you surrounded with people that will help you be intimate with our God? Pastor, pinapasaya niya ako Pinapasaya ako ng mga friends ko. Okay, pinapasaya ka, pero dinadala ka ba niya sa purpose ng Panginoon? Iba kasi pinasaya ka lang. Para ka lang nag-roller coaster. Para ka nang, pag pumunta kayo sa Enchanted Kingdom, may roller coaster, may bump car, masaya ka, pero wala ka napuntahan. Hallelujah. Pwede bang mangyari yun mga kapatid na pinasaya lang tayo pero walang napuntahan ng ating buhay? Walang naayos sa direksyon ng ating buhay? Ang kailangan mo kapatid, isurround mo ang people, ang sarili mo ng mga taong kakamustahin ka. Paligiran mo ang sarili mo ng mga taong kakamustahin. Kamusta devotion mo? Umating ka ng online service.
Mag-join ka sa prayer and fasting. You need to surround yourself with people na sasabihin sa'yo, hindi tama yan. Boundaries yan. Mali yan. Eh pag sinabihan ka naman talagang mali, nakaka-irritate. Parang nakakainis. Pero mas gugustuhin ko nang isurround ang sarili ko ng mga taong magsasabi ng nakaka-irritate, pero mag-i-irrigate naman ang buhay ko. Ang mga sasabihin nila sa iyo parang, hindi tama yan, gawin mo to, gawin mo yan, nakaka-irritate naman talaga. Pero if that words will irrigate what God has placed in your life and will help you pursue the purposes of God in your life, kailangan mo tong gawin. Lagay niyo po sa comment section, choose your friends wisely. I know I'm preaching good, mga kapatid. I don't know kung nag-aiming kayo dyan, mga kapatid. But I know I'm preaching good. Kailangan nating piliin kahit sino ang kakaibiganin natin, sino ang mamahalin natin, sinong life partner natin. Kung ang damit nga, pinag-iisipan mo ng isang oras kung ano susuot mo Tapos yung mga decisions mo sa buhay, minsan, ang tagal-tagal na, ayaw pa rin natin mag-decide. Choose your friends wisely. Praise God. Lagay niyo po sa comment section, choose your friends wisely. Umiinit dito kasi mainit din ang mensahe ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Ba't ba importante kasi yung saying no na yan, mga kapatid? Importante yan Because if you cannot say no, kung di mo kayang magsabi ng hindi, kahit mali, paano mo malalaman kung ano limit? If you cannot say no, how would you know what is your limit? As I said, ang tunay na kalayaan, meron ka dapat abilidad magsabi, yes. No. Ano sabi ng Bible? Let your yes be yes and let your no be no. Bakit, mga kapatid? Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 6, kung hindi mo kayang magsabi ng no, alipin ka niyan. Kung di mo kaya magsabi ng no sa trabaho, alipin ka niyan. Kung di mo kaya magsabi ng no sa kanya, alipin ka niya. You have to learn to say no. I almost entitled this message, Learn to Say No. But in reality, mas malalim yung ugat Meron tayong boundary problems. Hindi natin alam kung kailan tayo dapat magsabi ng yes and no. At ang nakakalungkot, mga Christians pang katulad ko, kasama na ako dito, nag-i-struggle tayo sa mga boundaries natin. We've got boundary problems. Buti pa yung bakuran mo may boundary, pero yung buhay natin wala. Boom sa boom. Buti pa yung kamay natin hugas ng hugas, pero yung puso ng gigitata. Because wala tayong boundaries. We need to set boundaries kahit sa ang aspect, even sa appetite. Learn to say no. Hindi porke may chocolate game. Amen. Guilty as charged. Lahat tayo. Hallelujah. Amen. Basahin natin yung verse na binasa natin kanina. Sabi doon ni Pablo sa 1 Corinthians 6, hindi lahat ng allowed ay beneficial. Actually, may karugtong yung verse. Ang sabi ni Pablo doon, food was made. Tingnan nyo ang context nitong boundary problem sa pinag-uusapan natin, nasa food Nasa food and sex. Kasi alam ni Pablo, ang pinakamatinding appetite na meron tayo at mahirap pigilan, food and sex. Kaya ang sabi ni Pablo, food was made for the stomach and the stomach for food. Hindi ka dapat alipin ng pagkain. You must set a boundary. Amen. Yung iba siguro sa inyo, hindi na manunood, tatanggal na yan. Naku, delikado yung usapan na yan, Pastor. Alam ko na kung saan papunta yan Amen? But let me just encourage you this, mga kapatid. Once a year lang naman natin ito madalas si topic. Alam niyo, ang gluttony, ang katakawan, is a boundary problem. It is a boundary problem. Bakit, mga kapatid? Kasi ang gluttony, evidence yan ng kakulangan natin ng self-control. Sige, bigyan ko kayo mga ilang segundo to think about that. Actually, ang gluttony o katakawan is an outward sign that something is eating you from the inside. In fact, ang gluttony is the most acceptable sin in the church. Totoo lang. Madalas natin pansinin ng mga maraming bagay. Pero sa totoo lang, mga kapatid, guilty as charged. Lahat tayo Christians. Kasama ako dito. Ang gluttony seems to be the sin that Christians like to ignore kasi gusto natin pagkain Pag outing, may pagkain. Pagka may wedding, may pagkain. Pag may okasyon, may pagkain. Magki-Christmas na naman, ayan na naman. Sabihin natin, okay lang magpataba. Pasko naman Huwag na muna tayo mag-diet sa January na lang. Pagdating ng January, February, huwag na muna. Valentine's naman Tsaka na pag summer para meron tayong summer body.
Ginagamit nating excuse yung holiday so that we can eat ourselves to death. Hallelujah. Minsan, pag pupunta tayo sa eat all you can, sa sangyupsal, sabihin natin, magsusot muna ako ng maluwag para I have room to grow. Hallelujah. Why? Kasi we tolerate it. We tolerate it, mga kapatid. Masarap ba ang pagkain? Yes. Imagine niyo naman ang buhay na walang pagkain. Ang hirap din, boring din yan eh. Imagine niyo ang buhay na walang food. Hindi rin naman masaya. Pero kahit mabuti, kapag nagiging masama, kapag hindi natin ginamit sa tamang purpose, sa tamang oras, and even sa tamang amount. We should set a boundary. But let me balance this out. Gluttony is not a food issue. Gluttony is a heart issue. Hindi yan sa amount ng dami ng kinakain natin lang. Okay? Kasama yun. It's not about the amount of food that we eat, but it's about our attitude towards the food. Alam niyo ba mga kapatid, mas kilala ang Sodom at Gomorrah sa homosexuality. Pero isa sa mga dahilan kung bakit ang Sodom at Gomorrah ay nagpababa ang Diyos ng apoy, hindi homosexuality. Gluttony. Sa Ezekiel 16, na meron na ako message before this, na ang Diyos sinasabi sa kanila, huwag na kayong tumula sa Sodom and Gomorrah, na dahil sa kanilang kalapastanganan, na sila ay mga gluttonous people, meaning ang tatakaw nila. Hallelujah. Kaway-kaway dyan, mga kapatid. Sabi mo sa sarili mo, hindi ako nagtuturo, ako to. Okay, lagay niyo sa comment section, ako ang topic ngayon, hindi yung kapitbahay ko, hindi ko yung kapatid ko, ako to. Ang sinasabi ni Lord sa Ezekiel 16 through Prophet Ezekiel, bakit kayo masyadong matakaw samantalang sa labas ng bahay nyo marami naghihirap at nagugutom? You are getting and eating something that you don't need. It's too much. So it's not just a food issue, mga kapatid. Ang sinasabi dito in essence, nag-i-struggle tayo sa overeating pero ang daming nagugutom. Something is wrong. Masyado niyong pinapakain ang inyong katawan pero ang inyong kaluluwa gutom na gutom. You don't have hunger for righteousness. You don't have hunger for the truth of God's word. Ibig sabihin, at some point in our life, pagkain man yan, relationship man yan, oras man yan, at some point in our life, we have to learn to say no. Boundaries. Learn to say no. Boundaries. My own testimony, dati po, ang timbang ko 90 kilograms. Okay? More than a year ago. Amen? And we all have been struggling with eating. Ang sarap kumain, lalo pag Pilipino tayo, no? Right? Lalo ngayon, nasa quarantine tayo, pag nakakalabas, parang sarap ng milk tea, ng pizza. Dito nga, pagka nagre-rehearse kami minsan, pag nagre-record kami, pagka Sunday, minsan, hindi mo mapigilan, no? Sarap kumain eh. Amen? And we are not against that. Masarap yan. Cheat day naman eh. Pero alam nyo, dahil at that time, yung timbang natin ay masyadong mabigat, ang baba ng confidence mo, okay, you are sinning against your own body. And then mababasa ko pa sa survey, sabi doon, 60% ng Christians overweight. Parang nakakalungkot. Para bang hirap na hirap tayong pagtagumpayan ng ating appetite. I don't mean to judge or condemn anyone. Because I have been through this and still struggling with this until now. Na para sinasabi dito, hirap na hirap tayong pagtagumpayan ng ating appetite, you can say no. Bakit? You don't have boundaries. And God, you know that God is not pleased with our unhealthy eating habits. And yet, hindi pa rin tayo nagsasabi ng no. And then God spoke to me. Ang sabi ng Lord sa akin one time, if ang Diyos mo ay yung stomach, ang ending mo, distraction. Aba, naalam na talaga ako. Sabi ko, Lord, this has to stop. I have to set a boundary. Kasi parang lahat tayo, slave tayo ng ating appetite. Pagkain man yan o any other means. Lagay nyo sa comment section, this has to stop. Kasi sa totoo lang, hindi ka naman papayat. Pag sinabi mo, Lord, papayatin mo ko, hindi ka papayat. You have to make a decision. You have to set a boundary. Hallelujah. Sino sa inyo, nung nag-start ang quarantine, sabi nyo, magpapapayat na ako. And guess what? Amen. Sino naman nagsabi sa atin, magpapataba na ako. And guess what? Lalong pumayat. Diba? Amen? What I'm trying to say is that hindi ka magiging healthy lang dahil nanalangin ka. Yung spirit natin maaaring maging healthy. Pero it doesn't go that way. It doesn't work that way. And then a year ago, sabi ko sa sarili ko, if I need to continue what I am doing, I need to stay healthy. I don't know if you realize that pabata ng pabata ang mga namamatay these days. Parang ang daming kinuha sa 2020, mga kapatid. Sabi ko nga,
sa inyo last year, no? Ang pinakamagandang regalo na pwede niyong ibigay sa inyong pamilya is your healthy body. If you are at your best in your physical, emotional, and spiritual, amen, at some point, we have to learn to say no. Mahirap naman kasi talaga magpapayat, pastor. Yes, kasi ang pagpapapayat, lifestyle change yan. Because we all know this, diet doesn't work. Diet doesn't work. It must be a lifestyle change. Naalala ko, nung nagkaroon tayo ng Daniel fasting last year, August or September, late August to September. And nag-commit kami ni Jenny, yung wife ko, na from then on, hindi na kami kakain ng pork, hindi na kami kakain ng white rice, at hindi na kami inom ng soft drinks. So, dati, pag uminom ako ng soft drinks at least sometimes 3 times a day. Para pagkain ba? Hindi ka makakain na walang soft drinks. Okay? Pork, yun lagi mong ulam. Pork chop, pork adobo, lahat pork. Rice, extra rice, parang XL, XXL, XXXL. Pero sabi ko, this has to stop, so we have to limit it. So no pork for the rest of our lives. No white rice. So anong ginawa namin? Naglagay kami ng boundaries. At alam nyo, dahil sa boundary namin, pag lumalabas kami sa mall, ang hirap maghanap ng kakainan. Kasi may mga restaurants na hindi kami pwedeng kumain kasi may rice, may pork. Hindi kami pwedeng kumain sa lechon house kasi puro lechon baboy doon. So, boundary na kagad siya. Nagsiset kami ng limitations. May mga restaurants na hindi mo pwedeng kainin. So, hindi ko sinasabing kailangan yung gayahin yung aming dietary boundaries. But hey! Set a boundary. Hindi mo kailangan gayahin, but at some point, kailangan natin mag-set ng boundary. Sa social media, kailangan mag-set ng boundary. Sa phones natin, kailangan mag-set ng boundary. Yung DepEd nga nagpalabas ng rule, di ba? Ang sabi ng DepEd, yung screen time dapat ganitong oras. At tignan nyo, DepEd nga naglalagay ng boundary eh. Tayo pa kaya mga Kristiyano? Kasi kung hindi mo kayang maglagay ng boundary, you are a slave to that. That's why I'm so excited kasi bukas mga kapatid is our 21-day fasting. Hallelujah! Praise God! Sino excited sa inyo? 21-day prayer and fasting. Kasi sa fasting, nagsasabi tayo, naglalagay tayo ng boundaries for 21 days. We will not eat this. We will not eat that. Wala muna kaming meat. Ang fasting mga kapatid ay hindi dieting. It is an invitation to grow deeper in your relationship. Ang fasting, nag-a-abstain ka ng certain food for a spiritual purpose. Para ka nag-i-spiritual detox. Hallelujah. Sino sa inyo ready na ma-detox ang inyong mga spirito? Amen? By saying no. By saying no to food for a specific time, mga kapatid, sinasabi natin na, Lord, mas mahalaga ka kaysa sa pagkain. You are setting a boundary. You are crucifying your flesh. Crucifying your desire to say no to food. Kasi na-realize mo, Lord, mas kailangan kita kaysa sa pagkain. Hindi to dietary goal. Spiritual goal ito. Para marinig natin ang ating Panginoon. Kasi we realize food is not the most important thing in the world. Ibig si Daniel, mga kapatid, as I close. Ibig si Daniel, nung inoffer sa kanya ang king's food, he has to say no. Ano mga kapatid, I want to encourage you, maybe ang illustration ko ngayon is about food, but the principle applies to everything. That we have to learn to say no. Sa pagkain, you have to learn to say no sa ibang pagkain. Hindi lahat kailangan, ano ba tawag natin doon? Sunggaban. Amen? Hindi lahat ng pagkain kailangan may extra rice. Hindi, may mga portions, may mga part ng buhay natin na magsiset tayo ng boundary. Kung dati 3 times a day ka nagsasoft drinks, maybe kailangan mo lagyan ng boundary 3 times a week. At least, set a boundary. Kapag alam mong hindi mo dapat kainin, diet ka, huwag kang maglagay ng donut sa ref. Huwag mo na iuwi kung wala ka namang bala kainin. You are setting a boundary. Just like Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito hindi na ito pagkain. Pero si Shadrach, Meshach, and Abednego, inutusan ng king. Lahat sila. Na kailangan nila mag-bow down doon sa statwa ni King Nebuchadnezzar. But these 3 Hebrew boys, Shadrach, Meshach, and Abednego, they don't have a boundary problem. Alam nila kung ano ang dapat at hindi dapat. Kaya sabi nila, King, we respect you, we honor you, but if you want us to bow down, it's not negotiable. We have to learn to say no. So my question is this, friend, kapatid, what is your limit? What is your boundary? Ano yung mga bagay na sasabihin natin, Lord, from now on, this is my limit. Because my limit is not your limit. Hindi dapat si Pastor Stephen na nagdedetermine
kung anong limitations mo at hindi. Pastor, buhay ko to. Gagawin ko kung anong gusto ko. Well, good news. Actually, bad news. Ang bukas ay hindi sigurado. Hindi tayo sure kung buhay pa tayo bukas. Hindi ipinangako ng Diyos. Magigising pa tayo bukas. So if you will not set a boundary, you will miss a lot of great moments in your life. Now I understand. Now I realize all of us may have a boundary problem. But we should, from now on, to set boundary for everything. Sa time natin, sa families natin, kung may asawa ka, sa asawa mo, sa anak mo, even sa pagtatrabaho natin, sa mindset natin, sa thoughts natin, sa relationship, sa ating katawan, we should set a boundary. Make a decision. And in fact, don't just make decision. Make a quality decision to say no. To set a boundary and say, Lord, I know I am a Christian, and this boundary will say this is who I am and who I am not. So I'm saying, Lord, I'm saying yes to you, meaning saying no to the world. I'm setting a boundary. And even Jesus Christ has boundary. Jesus said no to abuse. Jesus said no to entitlement. Jesus said no to lying. Jesus said yes to honesty. Jesus said yes to justice. May boundary even our Lord Jesus Christ. So make a quality decision to say, this is who I am. This is who I am not. Ang mga routine sa buhay natin, maaaring kaya pa ulit-ulit. Ang mga pattern ng buhay natin at wrong decision, maaaring kaya pa ulit-ulit kasi wala tayong siniset na boundary. I want to challenge you, church. Set a boundary. Make a boundary. People may not like you for your boundaries. People may judge you for your boundaries. People may be critical about you because of your boundaries. But if that boundary will help you find your purpose, kung ang boundary na yan ay makakaturong para malakaran mo ang purpose ng ating Panginoon, kahit mahirap, I know it's hard, I know it's difficult, you don't want to do it even. Mahirap kayang mag-21-day fasting. Mahirap kayang nagtatrabaho ka at kakainin mo lang ay fruits and vegetable. Mahirap kayang magsabi ng no sa ating appetite. But we know that we are called to do something that we don't want to do. Madalas ang pinapagawa ng Diyos sa atin, hindi natin talaga gusto. But thank God for His grace. Sabi ng Philippians 4, we can do all things through Him who strengthens us. It's not our strength. Hindi yung ating sariling kakayanan. Hindi yung ating sariling kagustuhan. Tinatawag tayo ng Panginoon para gawin ang Kanyang kalooban. Maaring unrealistic sa simula. Maaring imposible sa simula. Ang flesh mo sasabihin, huwag mong gawin. Ang sasabihin ng flesh mo, hindi mo kaya. Ang sasabihin ng flesh mo, nako, wag mo nang gawin. Baka hindi mo makayanan. Sumuko ka la uli. But there is something on the inside of me, the power of the Holy Spirit, that I know will enable me to do all these things through Him who gives me the strength. Mga kapatid, as I close, you don't have to say yes to everything. You don't have to say yes to every desires in your heart. You don't have to do everything that your heart wants. Hindi kailangang oo lang tayo ng oo sa gusto ng ating katawan. You don't have to say yes to every opportunity. Hindi porke opportunity ay blessing. At some point, we need to learn to say no. Amen? We have to set boundaries and say, Lord, alam ko magugutom ako pag sumama ako sa 21-day fasting, but I must learn to say yes to you. Say no to food for now. Say no sa chocolate for now. Say no sa chicken teriyaki for now. Say no to chicken curry for now so that I can hear your voice. Not dietary goal, but spiritual goal. Amen? We may have a boundary problem, but allow the Holy Spirit to work in your life. Alam niyo, ang ating Panginoong Yesus, mahal na mahal tayong lahat. That 2,000 years ago, yung boundary ng holiness at unrighteousness sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus ay sinira ng ating Panginoong Yesus. Na 2,000 years ago, His Son Jesus Christ died on the cross for you and for me. Nasabi ng Scripture, when Jesus cried out, "It is finished," the curtain that separates, that separates the holy place to the most holy place was torn from top to bottom, which God was saying, enough of this. Amen? Yes. Amen. Sinira ng Lord ang boundary ng holiness sa righteousness so that we can say yes
to the will of God, so that we can say yes to the commandments of God, that we can say, yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I will follow. Yes, Lord, I will press on. Yes, Lord, I will continue. And when you say yes to God, you are saying no to the world. When you are saying, I do, God, you are saying, I don't to many things of the world. We have to learn to say no. Set your boundaries. Hallelujah. Father, we thank you for this wonderful opportunity for us to reflect and realize how good you are in our lives. Thank you. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkulang sa amin. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan. Panginoon, salamat, even you gave us a free gift of choice so that we can choose the right thing. Hindi mo kami ginawang robot. Binigyan mo kami ng abilidad na piliing mahalin ka, na piliing sumunod sa iyo, Panginoon. But right now, we are praying. Gabayan mo po ang aming pagpili. Let the Word of God govern our choices. Let your Word, Lord God, govern our decisions in life. Lord, lalo na po sa panahong ito, kung saan ang lahat ng tao ay desperate to find an answer. Kung lahat ng tao, Panginoon, is desperate to find a solution. Huwag mo hayaan na magpadala kami sa desperation, kundi sa revelation of who you are in us. Makita namin, Panginoon, na oo, maaaring kami ay nangangailangan ng mga bagay-bagay. Maaaring naghahanap kami na magpapasaya sa amin. Maaaring naghahanap kami, Panginoon, na magpapagaling sa amin. Pero hayaan mong ikaw ang una naming lapitan. Hayaan mo mag-set kami ng boundaries, ng limitation, ng border, Panginoon, para sabihin, this is who we are. We are the son of God. We are the daughter of God. And we will not allow Satan, the devil, the evil works, the evil thoughts, Lord God, to dominate our minds, to dominate our thoughts, and even to dominate our actions. We need you, Holy Spirit. We need your grace and your mercy. We know without your grace, we cannot say no. Ang sabi mo sa Titus, Panginoon, it is your grace that will enable us, Lord God, to say no to ungodly things. We need your grace right now. Yung mga kapatid ko, Lord God, na narito ngayon, alam mo ang kanilang puso. Marami silang struggle. Marami silang gustong pagtagumpayan. Mga bagay na ayaw nilang gawin pero ginagawa pa rin nila. Lord, I pray that your grace covers them right now. Your blood, Lord God, covers their sin. And allow your grace to that will empower them, Lord God, and enable them to say no to ungodly things. Lord, destroy the boundary problems in the body of Christ. And we allow you, Holy Spirit, to put enablement, the grace that enable us to do the right thing, to do the good things, Lord God, so that we can follow you with our lives. To you be all the glory, all the honor, and all the praise. In Jesus' name we pray. If you receive it, church, say amen. The loudest that you can in the chat, say amen. If you are in the watch party, say amen and clap your hands and sing praise to the Lord.